Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng Marso, ikawalo sa karaniwang panahon. At sa pagsisimula ng panibagong isang buwan, napakaganda ng mga ipinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa. Ito ay may kaugnayan sa kung papaano tayo dapat mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo sa bisa ng binyag ay naging mga anak ng Diyos na mabuti, o maasa siya na tayo rin ay magiging mabuti. Sabi nga, kung ano ang puno, siyang bunga. Kung ang Ama ay mabuti, o maasa siya na ang anak ay magiging mabuti rin. Pero sa katotohanan, it doesn't follow. Hindi ibig sabihin na ang Ama ay mabuti, tayo na kanyang mga anak ay mabuti rin. Tama po ba? May iba't ibang katangian ang anak. May iba't ibang katangian ang bawat tao. At katulad ng sinasabi sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, makikilala natin ang tao kapag siya'y nagsimula ng magsalita. Huwag tayong padadala sa panlabas na anyo ng tao, sa itsura, kasi nakakadaya. Kung titignan natin ang itsura ng bawat isa, di ba parang napakaganda, napakaamo ng mukha, hindi makabasag pinggan, para bang ang bait. Sa panahon natin ngayon, kung medyo hindi kagandahan ng itsura, pwede ka nang magpaganda, di ba? Ang dami ng nabibili sa kung saan-saan para pagandahin ang itsura. Kung maitim, pwede ka nang pumuti. Kung nakadapa ang ilong, pwede nang tumangos. Kung wala sa ayoko na ituloy. Baka marami nang umaray. Pero alam natin ang ibig sabihin, di ba? Ang dami nang nagagawa ng siyensya ngayon. Kaya nang pagandahin ang pangit. Pero iyon ang paalaala ng mga pagbasa. Huwag tayong titingin sa panlabas na itsura. At huwag din tayong padadala sa kung ano yung estado sa buhay ng tao. Kasi minsan nadadala tayo sa katayuan, sa estado, sa kalagayan ng tao. Itong taong ito, nakapagtapos ito, may maganda itong propesyon, ito ay kinikilala, ito ay dapat igalang, ito ay dapat irespeto. Huwag tayong padadala sa kung ano ang natapos, kung ano ang propesyon, kung ano ang posisyon. Hayaan natin magsalita at unti-unti makikilala natin ang taong iyan. Yung iba, magaling magsalita. Mabulaklak kung magsalita. Nakakaengganyo, nakaka-inspire kung magsalita. Pero hayaan pa nating makilala natin ang tao sa kanyang pananalita.
Huwag padadala sa mga pangako sa magagandang salita. At merong magandang sinasabi ang unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sinasabi niya, kung gusto talaga nating makilala ang tao, obserbahan natin kung papaano siya magalit. Kapag hindi nasunod ang gusto ng taong yan, kapag hindi nangyari ang kung ano ang inaasahan ng taong yan, doon lalabas ang mabuti o masamang salita. At subok na yon. Kapag umiinit ang ulo, kapag nagagalit, kapag naiinip, kapag hindi nagugustuhan ang nakikita at nangyayari, ang kasunod nun, maaanghang at masasakit na salita. Ang haba-haba ng pila, nandun ka sa pinakadulo, mabagal ang sistema. Para sa iyo, ano ba namang sistema yan? Ang bagal-bagal. Kanina pa ako nakapila. At kapag nagsimula ka ng mainip, doon ka na magsasalita ng hindi maganda, di ba? Yung nasa unahan mo at yung nasa likod mo at yung nasa paligid mo, kahit hindi mo yan kilala, magiging kausap mo yan at magpapalitan na kayo ng hindi magagandang salita. Ano ba namang klaseng sistema mayroon yung mga taong yan? Senior citizen ako, tapos kanina pa ako nakapila, wala man lang pa soft drinks, wala man lang pa biskwit, wala man lang upuan. Ang pangalawa, sabi sa unang pagbasa, makikilala natin ang tao sa kanyang pananalita kapag pinainom, kapag nasa umpukan at kwentuhan, doon lalabas ang kung ano ang nasa puso. Kasi di ba yung iba, napakabait, napakatahimik, ni ayaw magsalita, ni ayaw magkwento, painumin mo, doon lalabas ang mga hindi mo aakalain. Ano ang punto ng mga pagbasa bago natin bitiwan ang salita? Isipin muna natin ng maraming beses. Kung mainit ang ulo at galit, mas magandang tumahimik at lumayo. Kung medyo nakainom na, umalis na. Kasi doon sa mga ganong pagkakataon, nagkakaroon ng problema. Kung ano ang laman ng bibig, siyang laman ng puso, sabi ng Ebanghelyo. Kaya kung sinasabi na tayo'y mga anak ng Diyos, hingin natin ang biyaya na tunay nawa tayong maging mga anak ng Diyos sa salita at gawa. Matuto tayong magpigil ng sarili at magbitaw ng hindi magagandang salita, sapagkat sa katotohanan, hindi natin lubos na kilala ang bawat isa. Sabi nga, bago ako maghatol at magsalita ng hindi maganda sa iba, tignan ko muna yung aking sarili. Baka naman yung sinasabi kong hindi maganda sa iba,
Kung ibabalik ko sa aking sarili, mas masahol pa pala ako kaysa sa Kanya. Araw-araw, iba't ibang tao yung ating nakakausap. Hingin natin sa Diyos ang biyaya. Itong tao bang kausap ko ngayon, nagsasabi ba ng totoo? Ito bang taong kinakausap ko ngayon, nasa hustong pag-iisip ba? O may tama? Minsan, hindi natin agad malalaman kung yung kumakausap sa atin ay normal o may tama. Subukan niyong obserbahan ang mga kumakausap at ang mga kinakausap ninyo. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na tunay na maging alerto, sensitibo sa pagbibitaw ng salita at sa pakikipag-usap sa bawat isa. Kung ang Diyos na ating Ama ay mabuti, sikapin natin sa ating pananalita at gawa na tayo rin ay maging mabuti. Amen.